Mga kaibigan, mga ka-farmers, kumusta kayo? Kumusta ang ating pag-aayuban? Usapang feed formulation na naman po tayo ngayon. Speaking of feed formulation mga kapatid, may isi-share po ako na mga ingredients na hinahalo natin pag tayo po ay gumagawa ng sarili nating patuka o doon sa feed mixing. Kung tayo po ay may mga alagang hayop tulad po ng manok at tayo mismo ang gumagawa ng ipinapakain natin sa kanila, mahalaga pong maunawaan natin ito. Ito pong i-discuss ko. Napaka-importante po ito. Ito pong mga sangkap na ito po yung tinatawag na fixed ingredients. Ano po ba ito? Una po dyan ang asin o salt. Ang salt po kasi, yan po ang pinagkukunan ng sodium. Sodium inchloride po kasi ang asin. Yung sodium inchloride, yan na po yung asin. Yung sodium po doon, yan pong mineral na yan ay napaka-importante para sa magandang kalusugan ng ating mga alagang hayop. Gaya po nga ng manok. Pangalawa pong fixed ingredients ay ang fats o oil. Actually, ang ginagamit ko dito ay corn oil. Maya-maya po, itong lahat ng babanggitin kong ito, ay isa-isa pong i-discuss ko o babasahin ko sa inyo ang mga benefits nito para po hindi nyo makaligtaan na ihalo ito sa ating mga ginagawang feeds o sa ating feed mixing. Pangatlo po dyan ay ang calcium, which is ang ginagamit ko naman dyan ay ang eggshells powder. Kaya po kung tayo ay maraming manok, nangingitlog po yan, nagluluto tayo ng itlog, wag po natin sasayangin yung eggshells. Ipunin po natin yan, hugasan po, then patuyuin, then itago natin o i-store natin ng maayos. Yan po ang isa sa pinanggagalingan o source of calcium. Yan. Isang mineral din po yan na napaka-importante din po sa ating mga alagang manok. Maya-maya po i-discuss ko ang mga kahalagahan yan kung bakit kailangan natin isama yan sa ating feed mixing. Ilan na ba nabanggit ko? Ang asin, ang fats o yung corn oil, din yung eggshells, yung calcium carbonate. Pang-apat po dyan ay ang natural antibiotic. Ayan. Lahat po ng feeds mga kapatid, para po sa inyong alaman, maging yung mga commercial feeds na bibili natin sa mga poultry supply, mayroon pong antibiotic yan. Hindi po pwedeng wala yan. Kasi po ang trabaho ng antibiotic, para labanan yung mga bakterya na posibleng pumasok sa katawan ng ating mga alagang hayop. Kaya nga lang po, ang antibiotic, yung synthetic antibiotic ay may residue po yan, may masamang epekto yan sa kalusugan ng ating mga alagang hayop, otherwise sa tao. Sa ibang bansa nga po ay binabawal ang paglagay ng antibiotic sa mga feeds. Dito sa atin ay pwede. Pero po, ang i-discuss ko ditong antibiotic ay natural. Tawagin po natin siyang natural antibiotic. Ito po yung combination ng chili, yung siling labuyo po, then yung oregano. Yan. Combine po natin yan. Yan po ang gagamitin natin. Tawag dito, natural antibiotic. Yan po. Fixed ingredients po kung tawagin yan. Yan po ay hinahalo natin doon sa ating mini-mix. Tulad po nung mga main ingredients, yung mais, yung darak, yung BSFL o yung black soldier fly larvae, yung malunggay, na which is na i-discuss ko na yan kung paano ang pag-mix niyan. Ito pong fixed ingredients na ito ay separate kung ginawa ng video. Ito nga po para po mas maunawaan ninyo ang kahalagahan nito doon sa kalusugan ng ating mga alagang hayop. Yung apat pong yan na fixed ingredients ay napakahalaga po niyan mga kapatid, mga ka-farmers, na maihalo natin. Napaka-importanting maihalo natin dahil napakahalaga yan para sa kalusugan, magandang kalusugan ng ating mga alagang hayop, lalong-lalo na po ang mga manok. Ayun po, para po mas maintindihan ninyo, ang inclusion po pala nito yung paghahalo niya sa feeds o sa paghahalo natin sa ginagawa natin sariling feeds, sariling patukaan natin. Ang salt po ay 0.90%. Sa madaling sabi po, kung tayo ay gagawa ng 10 kilong feeds, multiply lang po natin yung 0.90%. 10 times 0.90%, 0.09 kilos, then multiply natin sa 1,000, kasi 1,000 po ang 1,000 grams ang isang kilo, di ba? Ulitin natin, 10 kilos times 0.90%.
0.09 kilos mga kaibigan, then multiply natin sa 1,000. 90 grams ang kailangan nating tawag dito asin para sa 10 kilong hinahalo natin na o ginagawa nating feeds. Yan. Ang salt po, ulitin ko, 0.90% ang inclusion yan. Ang fats naman ay 4%, yung corn oil po ang gagamitin natin dito. Bakit? Ang fats po kasi ay may mahalagang contribution po yan sa kalusugan. Lalong-lalo na po, sa kalusugan ng manok lalong-lalo na po yung tinatawag na linoleic acid, isang fatty acid siya na presence po sa corn oil. Kaya po corn oil po ang ating gagamitin o dapat gamitin. Yan. Yung linoleic acid po mga kapatid, at least 1% dapat mai-include natin yan. O maibilong natin sa feeds natin ginagawa. Importante po ang role yan mga kapatid. Then, sa natural antibiotic naman 1%. Yan. Yung siling ng labuyo, din yung oregano, combine natin yun. Mga powder po ito i-convert po natin yan sa powder form. Dry matter. Yan. 1% mga kapatid. Then sa eggshells, ang kailangan nating calcium na maibigay sa ating mga alaga ay 0.85%. Ngayon, kung eggshell po ang ating gagamitin, ang eggshells kasi, hindi po yan purong calcium. Ang calcium ng eggshells ay 40% mga kapatid. Kaya para makuha natin yung 0.85 na, i-multiply muna natin ilang calcium ang kailangan natin kasi 0.85 ang inclusion niya Kung 10 kilo nga ang ating gagamitin, ating imimix, 10 times 0.85%, lumalabas po na 0.085 kilos na calcium ang ating kailangan. Kung sa grams po yan, convert natin sa grams, times natin sa 1,000, 85 grams po na calcium ang kailangan natin para sa 10 kilong minimix natin na feeds. Ngayon, dahil nga ang eggshells po ay 40% calcium yan, ang kakailanganin natin na eggshells powder para makakuha tayo ng 85 grams na calcium, i-divide po natin ito sa 40%. Kumbaga, para makuha natin yung timbang ng eggshells na kailanganin natin, i-divide natin yun sa 40%. Kung 85 grams na kailangan natin na calcium, divide sa 40%, tingnan natin divide sa 40%, lumalabas po na 212.5 grams na eggshells. Yan po ang kailangan natin para po makakuha tayo ng 85 grams na calcium. Yan po ang inclusion kaya medyo medyo nakakalitong computation. Kaya nga po doon sa mga ina-upload ko mga feed formulation, feed mixing, ay mga timbang na ang nilalagay ko kasi mahirap nga naman sundan kung dadaanin nyo pa sa computation yan. Ang dami pong process. Yan. Binibigyan ko lang kayo ng idea about dito sa tawag dito sa mga fixed ingredients na ito. Ito ang asin, fats, yung corn oil natural antibiotic, which is combination of labuyo and oregano. Yan. Then yung calciums na kinukuha naman natin sa mga eggshells. Yan. Ngayon, para po mas maingganyo kayong panuorin to hanggang dulo, babasahin ko po sa inyo ang mga benefits ng nasabing mga ingredients o itong fixed ingredients. What's this? Until end. Unahin natin mga ka-farmers itong natural antibiotic. Ito nga po ang combination ng sili and oregano. Ito po nga mga benefits niya. Benefits of oregano in chili and chicken feeds. Yan. Unahin po natin yung oregano. Yan. Ito po ay natural antibiotic. Yan. Oregano contains compounds that can help fight off bacteria and boost the immune system, potentially reducing the risk of certain diseases like salmonella and avian flu. Improve digestion. Oregano can aid in digestion and nutrient absorption, leading to better overall health and growth. Ayan. Feed intake. Some studies suggest that oregano can improve appetite and feed efficiency and chicken. In chili pepper, mga kapatid, itong siling labuyo, ito naman ang benefits niya. Internal parasites control. Chili peppers contain capsaicin which can help deter certain internal parasites.
Kaya ito mga ka-farmers ang ipinalit ko o ipapalit ninyo sa synthetic antibiotic para po natural na natural ang ibinibigay nating antibiotic sa ating mga alagang manok. Wala pong residyo, 100% natural, kaya safe po both animals and human. Eggshells naman tayo mga ka-farmers. Benefits of eggshells, ito nga po, calcium source. Eggshells are rich in calcium carbonate, the primary component of eggshells. Laying hens need ample calcium to form strong, intact eggshells. Stronger eggs. By providing a calcium supplement, eggshells help prevent weak and brittle eggshells, reducing breakage and ensuring higher quality egg production. Improve eggshell quality. A sufficient calcium supply obtained through eggshells can lead to better eggshell thickness and overall strength. Reduce health risks. Inadequate calcium intake can lead to health issues in chickens such as bone weakness or the hen drawing calcium from their bones. Mga kapatid, ibig po sabihin nito, lalo na po sa ating mga layer hens o yung paitloging mga manok. Once nakulang po ang calcium intake nila, kukuha po yan sa kanila ng calcium doon sa kanilang mga buto mismo para po magamit nila sa pag-construct ng eggshell sa kanilang mga itlog. Kaya mga ka-farmers, napaka-importante po ang sapat na calcium na dapat nating maibigay sa ating mga alagang manok, lalong-lalo na po ang layer hens o yung mga paitlogin nating mga manok. Magkakaroon po yun ng osteoporosis o hihina ang kanilang mga buto once nakulang po sila sa calcium. Ito namang salt o asin mga kapatid, ito naman ang pinagkukuhanan ng sodium. Isang napakahalagang mineral po para sa overall health ng ating mga alagang hayop, lalong-lalo na nga po ang manok. Kapag kulang po sa sodium ang isang manok o isang hayop, yan po ang nagiging sanhi o nagiging resulta ng kanilang pagkamalamya, matamlay, napapansin nyo, hindi maganda ang balahibo niya. Dahil po yan sa kakulangan sa sodium. Ito po ang mineral na napakahalaga para sa kanilang overall good health. Kaya wag na wag po nating kakalimutan o kakaligtaang isama po o sa inclusion ng ating feed mixing. Dito naman tayo sa fats, which is corn oil. Ito po mga benefits niya. Increase energy density. Yan. Corn oil is a good source of energy which is crucial for poultry growth in production. Improve feed efficiency. By increasing the energy density of the feed, corn oil can help birds utilize the feed more efficiently, leading to better weight gain and egg production. Enhance fat and protein digestibility. Corn oil may improve the digestion of both fat and protein, allowing the birds to better absorb and utilize these nutrients. At ito pa, improve fat-soluble vitamins absorption. The addition of fats to the diet, such as corn oil, can improve the absorption of fat-soluble vitamins like A, D, E, and K. Sinasabi dito mga kapatid na importanteng adequate o sapat ang fats na naibibigay natin. Kasi po pag wala ito, ay hindi i-absorb ang mga vitamina, yung mga fat-soluble vitamins. Itong A, D, E, and K nga, hindi niya i-absorb, hindi ma-absorb yan ng katawan ng manok. Increase palatability. Corn oil can improve the taste and smell of the feed, making it more appealing to poultry and potentially increasing feed intake. Sa madaling sabi po mga ka-farmers, kumbaga masarap ito sa panlasa o nagpapasarap ang fats o oil sa panlasa ng ating mga alagang manok. Kaya napapadami ang kanilang tinutuka, then mas lalaki sila ng maayos o ng mas mabilis. Source of essential fatty acids. Corn oil is a good source of linoleic acid, an essential fatty acid that is important for skin integrity, cell membrane function, and immune system health. Ito nga po mga ka-farmers, ang lagi kong sinasabi sa aking mga vlog na ang corn oil po ay napakahalaga yan kasi mayaman po yan sa fatty acid. Ito nga po ang linoleic acid na very important sa health ng ating mga alagang hayop. O ayan mga kapatid. Kaya wag na wag nyo kakalimutan itong apat na nabanggit kong fixed ingredients. Ito nga ang asin, ang eggshells na source of calcium, ang corn oil na source of fats, then ang natural antibiotic, the combination of siling labuyo o chili pepper and oregano. Napakahalaga po ng role niyan sa overall good health ng ating mga alagang manok.
Ito po ang inyong kaibigan, ang iyong kapintuan sa paghahayupan. My name is John Bobby Siriola ng AB Amazing Vlog. Masaganang paghahayupan po sa inyong lahat. God bless you all.